Hindi mo ba titikman ang kapeng espesyal na tinimpla ko para sa'yo, mahal? Iyan ang tanong ng asawa kong si James. May ngiti sa labi, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang hipag kong si Nina, na may mapanuyang ngiti na tila ba may alam siyang hindi ko alam. Ang dalawa, nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng lihim, isang tingin na nagpapakulo ng dugo ko. Para silang mga kontrabida sa pelikula, nagagalak sa kanilang masamang plano. Sa kabila ng lahat, ngumiti lang ako, isang pilit na ngiti. Habang ang isip ko ay nagkakarera, naghahanap ng paraan para makaligtas sa bitag na inihanda nila. Ako si Christina, 29 anyos. Sa loob ng 3 taon ng aming pagsasama, hindi na mabilang ang mga beses na aksidente akong nalason sa pagkain. Palagi, pagkatapos kumain kasama sila. Paulit-ulit na lang. Pagod na akong maging biktima. Ngayon, sa harap ko, ang tasa ng kape. May kakaibang amoy, parang kalawang. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nag-iba. Hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ay hindi na ang dating tanga. Hindi nila alam na ang kapeng inihain nila para sa akin ay magiging resibo ng sarili nilang karma. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na ipagkanulo ng sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Ang hangin sa loob ng pantry ay tila mas malamig pa kaysa sa karaniwan. O marahil ay dala lang iyon ng pangingilabot na gumagapang sa aking batok. Sa harap ko, nakatayo sina James at Nina. Ang kanilang mga ngiti ay kasing lapad ng kanilang pagkukunwari. Si James, na laging bihis na bihis sa kanyang mamahaling barong, ay nag-abot sa akin ng isang tasa ng bagong timplang kape, ang paborito kong Amerikano. "Christina, para sa iyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kakaibang tono na hindi ko mawari. "Para naman ganahan ka sa mahabang araw natin." Sa tabi niya, si Nina ay tumangu-tango. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na hindi ko gusto. Para bang may sikreto silang dalawa na ako lang ang hindi nakakaalam. Sa loob ng ilang linggo, nararamdaman ko na ang bigat sa bawat kilos nila. Mga bulungan na biglang tumitigil kapag ako'y papalapit. Mga tinginan na puno ng kahulugan na hindi ko mabasa. Dati, itinuturing ko silang mga kaibigan, mga kasama sa hirap at ginhawa sa mundong ito ng korporasyon. Ngunit ngayon, ang bawat galaw nila ay parang isang dula-dulaan na may nakatagong masamang balak. Ang pakiramdam na ito ay hindi na isang simpleng hinala. Ito'y isang alarmang sunod-sunod na tumutunog sa aking isipan. Alam kong may mali. Kailangan kong malaman kung ano iyon at kailangan kong gawin iyon ngayon. Habang hawak ko ang tasa ng kapeng inabot ni James, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Isang mapanganib na ideya, pero ito na lang ang natitira kong baraha. Kailangan kong kumilos, ngayon na. "Ay sandali," sabi ko, na may bahagyang pag-aalala sa aking boses na ako mismo ay nagulat na kaya kong gawin. Naiwan ko yata ang cellphone ko sa mesa. May importanteng tawag pa naman akong hinihintay mula sa kliyente. Tumingin ako kay James at Nina na ang mga mukha ay nagpapakita ng kaunting inis sa biglaang pagkaantala. Iyon mismo ang kailangan ko. Isang maliit na siwang sa kanilang perpektong pagkukunwari. Nagkunwari akong nagmamadaling lumakad pabalik sa aking cubicle, ngunit sinadya kong iwan ang tasa ng kape sa counter, malapit sa tasa na para sana kay Nina. Nakita ko sa gilid ng aking mata kung paano sila nagkatinginan ulit, isang mabilis na sulyap na nagsasabing, "Malapit na." Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol sa loob ng aking dibdib. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkakuha ko ng aking telepono, bumalik ako sa pantry. Sila ay abala sa pag-uusap, ang kanilang mga boses ay pabulong. Ito na ang pagkakataon ko. Sa isang kilos na pinag-aralan kong maging mukhang natural at hindi sinasadya, kunwari ay natapilok ako ng bahagya habang papalapit sa counter. "Naku, pasensya na," sabi ko. Sabay kapit sa dulo ng mesa para kunwari ay balansehin ang sarili. Sa maikling sandaling iyon, nang ang kanilang atensyon ay naagaw ng aking kunwaring pagkadulas,
Ginawa ko na ang pinakadelikadong galaw sa aking buhay. Gamit ang aking kaliwang kamay, mabilis kong ipinagpalit ang posisyon ng aking tasa sa tasa ni Nina. Ang mga tasa ay magkamukha, parehong puti at may logo ng aming kumpanya. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo mapapansin. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit kong itago ito sa isang ngiti. "Hay, salamat, muntik na," sabi ko. Sabay hinga ng malalim. Kinuha ko ang tasa na ngayon ay nasa pwesto ng dati kong tasa, ang tasa na nakalaan para kay Nina. Umupo ako sa isa sa mga mataas na upuan sa pantry at nagsimulang humigop mula rito, tinitiyak na nakikita nila ako. Kinuha naman ni Nina ang tasa na para sana sa akin. "Mag-ingat ka, Christina. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo bago ang mahalagang board meeting sa susunod na linggo," sabi niya. May halong pang-aasar sa kanyang boses. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinaas ang tasa patungo sa kanyang bibig. Napanood ko ang bawat galaw niya. Ang aking hininga ay halos hindi kumikilos. Ang paghigop niya mula sa tasang iyon ay hindi lang pag-inom ng kape. Ito ang magiging simula ng lahat. Ito ang magiging katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ako ay hindi na biktima na naghihintay sa kung anuman ang kanilang plano. Ako na ang may hawak ng sitwasyon. Ako na ang nagpasya. At sa paglunok ni Nina ng kapeng iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Mula sa aking cubicle, ang manipis na salamin na nagsisilbing pader ay nagbigay sa akin ng malinaw na tanawin ng pantry. Doon nakaupo pa rin si Nina, dahan-dahang umiinom mula sa puting tasa, ang tasa na dapat ay para sa akin. Ang bawat paghigop niya ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib, isang halo ng takot at pag-asa. Takot sa maaaring mangyari sa kanya at pag-asa na sana mali ang aking mga hinala. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama ako. Ang bawat segundo ng panunood ay isang walang katapusang paghihintay. Hindi nagtagal, napansin ko ang unang senyales. Bahagyang kumunot ang noo ni Nina. Ibinaba niya ang tasa at hinawakan ng kanyang tiyan na parabang may biglang kumirot. Sa una, sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Ngumiti pa siya ng pilit kay James na abala sa kanyang telepono sa kabilang dulo ng pantry. Ngunit ang sakit, anuman iyon, ay tila mabilis na lumalala. Nakita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang dating mamula-mulang pisngi ay napalitan ng isang maputlang kulay na parang papel. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang abutin muli ang tasa, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sumunod. Nag-umpisa siyang pagpawisan ng malamig, malalaking butil ng pawis ang namuo sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "James!" Narinig kong tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Doon lang napansin ni James ang kalagayan ni Nina. Agad siyang napatayo at lumapit dito. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. O pag-aalala nga ba? O takot dahil ang kanilang plano ay nasira? "Anong nangyayari sa iyo, Nina? Baka kailangan mo lang ng tubig," sabi niya, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasindak. Ngunit ang kalagayan ni Nina ay mabilis na bumagsak. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging marahas na pangingisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at sakit. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa, ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang sakit, daing niya, habang ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay sa kanyang upuan. Sa puntong ito, ang takot sa mukha ni James ay napalitan ng purong gulat at pagkalito. "Nina, anong nangyayari?" Sigaw niya, sapat na para makuha ang atensyon ng ilang katrabaho na malapit sa pantry. Lumuhod siya sa tabi ni Nina, na ngayon ay halos bumagsak na sa sahig, at sa gitna ng kanyang paghihirap at pagkasindak, sa pag-aakalang siya ang biktima ng isang malagim na pagkakamali, lumabas na sa bibig ni Nina ang mga salitang magpapatunay sa lahat.
Sa isang tinig na puno ng sakit at pagsisisi, sumigaw siya kay James. Ang kanyang mga salita ay malinaw na narinig sa halos tahimik na opisina. "James, anong ginawa mo? Bakit ganito kalakas? Ang sabi mo sapat lang para hindi siya makapunta sa board meeting. Ang usapan natin magkakasakit lang siya. Bakit ganito?" Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Doon, sa gitna ng kanyang paghihirap, inamin niya ang lahat. Ang kape. Ang kape ay para sa akin. Ang plano nila ay hindi para patayin ako, hindi sa simula. Ang layunin nila ay isang simpleng sabotahe. Sapat lang para ako ay magkasakit at hindi makadalo sa pinakamahalagang pagpupulong ng taon. Isang pagpupulong na magdedesisyon sana sa aking promosyon. Ang motibo ay inggit sa aking karera. Ang kanilang galit ay nag-ugat sa pagnanais na makita akong bumagsak. Habang ang lahat ay natataranta sa paligid, ako ay nanatiling kalmado sa aking kinauupuan. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi na ito isang hinala, hindi na ito isang teorya. Ito na ang katotohanan, sinabi mismo mula sa bibig ng isa sa mga may pakana. At habang pinapanood ko si Nina na namimilipit sa sakit sa sahig, at si James na hindi malaman ang gagawin, alam ko na ang susunod kong hakbang. Ang kanilang unang motibo ay lumabas na. At sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat hanggang sa kahuli-hulihang detalye. Sa sandaling lumabas ang pag-amin mula sa bibig ni Nina, ang ingay at pagkalito sa opisina ay tila humina sa aking pandinig. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang pangangailangan na kumilos. Hindi dahil sa gulat o galit, kundi dahil sa isang matalas at malamig na determinasyon. Ang pagkakataong ito ay hindi ko palalampasin. Habang si James ay nakaluhod pa rin sa tabi ni Nina, gulong-gulo at walang magawa, dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Sa isang mabilis ngunit tiyak na pagpindot, binuksan ko ang video recorder. Itinaas ko ang telepono, hindi sa paraang halata, ngunit sapat lang para makuha ang lahat ng nangyayari. Ang bawat frame ay magiging isang piraso ng ebidensya. Ang kamera ay nakatutok sa eksena sa sahig. Si Nina, na namimilipit sa sakit, ang kanyang mga daing ay malinaw na naririnig. Si James, na ang mukha ay larawan ng purong takot, paulit-ulit na bumubulong, hindi dapat ganito, hindi dapat ganito. Ang kanyang mga salita ay hindi mga salita ng isang nag-aalalang kaibigan. Ito ang mga salita ng isang kriminal na ang plano ay nagkamali ng malaki. "Tumawag kayo ng ambulansya," sigaw ng isa sa aming mga katrabaho. Ngunit inuunahan ko na sila. Habang patuloy na nagre-record ang aking telepono, idinayal ko ang 911. Kalmado ang aking boses nang sumagot ang operator, isang katahimikan na ako mismo ay ikinagulat. "Hello, kailangan ko ng tulong. Mayroon pong insidente ng posibleng pagkalason dito sa aming opisina," sabi ko. Malinaw at dahan-dahan. Ibinigay ko ang aming address at ang detalye ng palapag. Ang biktima po ay isang babae, nahihirapan siyang huminga at may mga kumbulsyon. "Sino po ang kausap ko?" tanong ng operator. "Ang pangalan ko ay Cristina Reyes. Isa po akong empleyado dito. At nasasaksihan ko po ang lahat," sagot ko. Tinitiyak na ang bawat salita ko ay malinaw. Habang nagsasalita, hindi ko inaalis ang aking tingin at ang lente ng aking kamera kina James at Nina. Nakita ni James na hawak ko ang telepono at nagre-record. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot. "Christina, anong ginagawa mo? Ibaba mo yan," sigaw niya, akmang tatayo para sugurin ako. Ngunit nanatili ako sa aking kinatatayuan. "Huwag kang lalapit, James," sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng takot. Lahat ng ito ay nakikita ng kamera. Bawat salita mo, bawat galaw mo. Natigilan siya. Ang banta ng hindi may kakailang ebidensya ay sapat na para pigilan siya. Bumalik ang kanyang atensyon kay Nina na ang kalagayan ay lalong lumalala. Ilang minuto lang, narinig na namin ang tunog ng sirena na papalapit. Ang tunog na iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang mga paramedic
Dala ang kanilang mga gamit at isang stretcher. Agad nilang inasikaso si Nina, tinanong kung ano ang nangyari. Ang lahat ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, ngunit ang boses ko ang nangibabaw. Uminom po siya ng kape na may lason, sabi ko sa mga paramedic, habang tinitigil na ang pag-record at sinisave ang video file. Inamin niya na ang kape ay para sana sa akin. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa akin pagkatapos ay kay James, na ngayon ay nakatayo lang sa isang sulok, putlang-putla at hindi makapagsalita. Habang inilalagay si Nina sa stretcher, isa sa mga paramedic ang lumingon sa akin. Sino po sa inyo ang sasama sa ospital? Bago pa man makapagsalita si James, naglakad ako pasulong. Ako po, sabi ko nang may diin. Sasama ako sa kanya. Kailangan kong tiyakin na malalaman ng mga doktor ang lahat. Ang desisyon kong iyon ay isang mahalagang hakbang. Hindi ako nanatili sa opisina bilang isang biktima na muntik ng malason. Sumama ako sa ospital bilang isang saksi na may hawak na matibay na ebidensya sa kanyang telepono. Sa bawat hakbang ko palabas ng opisina, kasabay ng mga paramedic, ramdam ko ang pagbabago. Ang takot na dati kong nararamdaman ay napalitan na ng isang matibay na kapangyarihan. Hawak ko ang katotohanan at sisiguraduhin kong mananagot sila para dito. Ang emergency room ng ospital ay isang magulong lugar, mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos, ang tunog ng mga monitor na walang tigil, at ang amoy ng antiseptiko na nangingibabaw sa hangin. Inilagay si Nina sa isang cubicle at agad siyang pinalibutan ng medical staff. Mula sa labas, pinanood ko sila habang isinasalba ang buhay ng babaeng sumubok sumira ng sa akin. Isang kakaibang kabalintunaan. Pagkatapos ng halos isang oras na puno ng tensyon, lumabas ang isang doktor, isang babaeng mukhang pagod ngunit seryoso. Hinanap ng kanyang mga mata ang mga kasama ng pasyente. Lumapit ako agad. Ako po ang kasama niya, doktora. Ako po si Cristina Reyes, katrabaho niya. Tiningnan ako ng doktora. Miss Reyes, kinailangan naming stabilize si Miss Martinez. Ang mga sintomas niya ay malinaw na nagtuturo sa isang uri ng chemical poisoning. Nagpadala na kami ng blood sample sa laboratorio para sa toxicology report, pero base sa aming paunang pagsusuri, may mataas na antas ng lason sa kanyang sistema. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Ang bawat salita ng doktora ay nagpatibay sa aking mga hinala. Ito ang kumpirmasyon na kailangan ko. Doktora, sabi ko, kinuha ko ang aking telepono. Mayroon po akong video na kinuha ko kanina lang. Bago siya nawala ng malay, umamin po siya. Hindi mo ba titikman ang kapeng espesyal na tinimpla ko para sa'yo, mahal? Iyan ang tanong ng asawa kong si James. May ngiti sa labi, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang hipag kong si Nina, na may mapanuyang ngiti na tila ba may alam siyang hindi ko alam. Ang dalawa, nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng lihim, isang tingin na nagpapakulo ng dugo ko. Para silang mga kontrabida sa pelikula, nagagalak sa kanilang masamang plano. Sa kabila ng lahat, ngumiti lang ako, isang pilit na ngiti. Habang ang isip ko ay nagkakarera, naghahanap ng paraan para makaligtas sa bitag na inihanda nila. Ako si Cristina, 29 anyos. Sa loob ng 3 taon ng aming pagsasama, hindi na mabilang ang mga beses na aksidente akong nalason sa pagkain. Palagi, pagkatapos kumain kasama sila. Paulit-ulit na lang. Pagod na akong maging biktima. Ngayon, sa harap ko, ang tasa ng kape. May kakaibang amoy, parang kalawang. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nag-iba. Hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ay hindi na ang dating tanga. Hindi nila alam na ang kapeng inihain nila para sa akin ay magiging resibo ng sarili nilang karma. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na ipagkanulo ng sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Ang hangin sa loob ng pantry ay tila mas malamig pa kaysa sa karaniwan. O marahil ay dala lang iyon ng pangingilabot na gumagapang sa aking batok. Sa harap ko, nakatayo sina James at Nina,
Ang kanilang mga ngiti ay kasing lapad ng kanilang pagkukunwari. Si James, na laging bihis na bihis sa kanyang mamahaling barong, ay nag-abot sa akin ng isang tasa ng bagong timplang kape, ang paborito kong Amerikano. "Christina, para sa iyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kakaibang tono na hindi ko mawari. "Para naman ganahan ka sa mahabang araw natin." Sa tabi niya, si Nina ay tumangu-tango. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na hindi ko gusto. Para bang may sikreto silang dalawa na ako lang ang hindi nakakaalam. Sa loob ng ilang linggo, nararamdaman ko na ang bigat sa bawat kilos nila. Mga bulungan na biglang tumitigil kapag ako'y papalapit. Mga tinginan na puno ng kahulugan na hindi ko mabasa. Dati, itinuturing ko silang mga kaibigan, mga kasama sa hirap at ginhawa sa mundong ito ng korporasyon. Ngunit ngayon, ang bawat galaw nila ay parang isang dula-dulaan na may nakatagong masamang balak. Ang pakiramdam na ito ay hindi na isang simpleng hinala. Ito'y isang alarmang sunod-sunod na tumutunog sa aking isipan. Alam kong may mali. Kailangan kong malaman kung ano iyon at kailangan kong gawin iyon ngayon. Habang hawak ko ang tasa ng kapeng inabot ni James, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Isang mapanganib na ideya, pero ito na lang ang natitira kong baraha. Kailangan kong kumilos, ngayon na. "Ay sandali," sabi ko, na may bahagyang pag-aalala sa aking boses na ako mismo ay nagulat na kaya kong gawin. Naiwan ko yata ang cellphone ko sa mesa. May importanteng tawag pa naman akong hinihintay mula sa kliyente. Tumingin ako kay James at Nina na ang mga mukha ay nagpapakita ng kaunting inis sa biglaang pagkaantala. Iyon mismo ang kailangan ko. Isang maliit na siwang sa kanilang perpektong pagkukunwari. Nagkunwari akong nagmamadaling lumakad pabalik sa aking cubicle, ngunit sinadya kong iwan ang tasa ng kape sa counter, malapit sa tasa na para sana kay Nina. Nakita ko sa gilid ng aking mata kung paano sila nagkatinginan ulit, isang mabilis na sulyap na nagsasabing, "Malapit na." Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol sa loob ng aking dibdib. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkakuha ko ng aking telepono, bumalik ako sa pantry. Sila ay abala sa pag-uusap, ang kanilang mga boses ay pabulong. Ito na ang pagkakataon ko. Sa isang kilos na pinag-aralan kong maging mukhang natural at hindi sinasadya, kunwari ay natapilok ako ng bahagya habang papalapit sa counter. "Naku, pasensya na," sabi ko. Sabay kapit sa dulo ng mesa para kunwari ay balansehin ang sarili. Sa maikling sandaling iyon, nang ang kanilang atensyon ay naagaw ng aking kunwaring pagkadulas, ginawa ko na ang pinakadelikadong galaw sa aking buhay. Gamit ang aking kaliwang kamay, mabilis kong ipinagpalit ang posisyon ng aking tasa sa tasa ni Nina. Ang mga tasa ay magkamukha, parehong puti at may logo ng aming kumpanya. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo mapapansin. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit kong itago ito sa isang ngiti. "Hay, salamat, muntik na," sabi ko. Sabay hinga ng malalim. Kinuha ko ang tasa na ngayon ay nasa pwesto ng dati kong tasa, ang tasa na nakalaan para kay Nina. Umupo ako sa isa sa mga mataas na upuan sa pantry at nagsimulang humigop mula rito, tinitiyak na nakikita nila ako. Kinuha naman ni Nina ang tasa na para sana sa akin. "Mag-ingat ka, Christina. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo bago ang mahalagang board meeting sa susunod na linggo," sabi niya. May halong pang-aasar sa kanyang boses. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinaas ang tasa patungo sa kanyang bibig. Napanood ko ang bawat galaw niya. Ang aking hininga ay halos hindi kumikilos. Ang paghigop niya mula sa tasang iyon ay hindi lang pag-inom ng kape. Ito ang magiging simula ng lahat. Ito ang magiging katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ako ay hindi na biktima na naghihintay sa kung anuman ang kanilang plano. Ako na ang may hawak ng sitwasyon. Ako na ang nagpasya. At sa paglunok ni Nina ng kapeng iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Mula sa aking cubicle, ang manipis na salamin na nagsisilbing pader ay nagbigay sa akin ng malinaw na tanawin ng pantry.
Doon nakaupo pa rin si Nina, dahan-dahang umiinom mula sa puting tasa, ang tasa na dapat ay para sa akin. Ang bawat paghigop niya ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib, isang halo ng takot at pag-asa. Takot sa maaaring mangyari sa kanya at pag-asa na sana mali ang aking mga hinala. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama ako. Ang bawat segundo ng panunood ay isang walang katapusang paghihintay. Hindi nagtagal, napansin ko ang unang senyales. Bahagyang kumunot ang noo ni Nina. Ibinaba niya ang tasa at hinawakan ng kanyang tiyan na parabang may biglang kumirot. Sa una, sinubukan niyang ipagwalang bahala ito. Ngumiti pa siya ng pilit kay James na abala sa kanyang telepono sa kabilang dulo ng pantry. Ngunit ang sakit, anuman iyon, ay tila mabilis na lumalala. Nakita ko kung paano unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang dating mamula-mulang pisngi ay napalitan ng isang maputlang kulay na parang papel. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang abutin muli ang tasa, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sumunod. Nag-umpisa siyang pagpawisan ng malamig, malalaking butil ng pawis ang namuo sa kanyang noo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. James, narinig kong tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pinakita ko sa kanya ang video. Pinanood ng doktora ang buong clip sa aking telepono. Ang pag-amin ni Nina, ang pagkasindak ni James, ang buong kaguluhan. Habang nanonood, ang kanyang profesional na ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ng video, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-unawa. Ito ay isang seryosong ebidensya. Kailangan itong makarating sa pulisya. Sakto namang dumating si James, hingal na hingal at nagpapanggap na nag-aalala. Christina, kumusta na si Nina? Anong sabi ng mga doktor? Tanong niya. Sinusubukang magmukhang isang mabuting kaibigan sa harap ng doktora. Ngunit hindi na ako natinag sa kanyang pag-arte. Hinarap ko siya, ang aking boses ay malamig at diretso. Alam na nila James, alam na ng mga doktor na nilason siya. Namutla si James. Ano? Anong sinasabi mo? Baka naman may nakaing masama si Nina. Huwag ka nang magpanggap, putol ko sa kanya. Ang aking pasensya ay ubos na. Bago ka pa man dumating, ipinakita ko na sa doktora ang video ng pag-amin ni Nina. At bukod doon, James, meron pa akong iba. Itinaas ko ang aking telepono. Naalala mo ba ang mga text message ninyo sa isa't isa nitong mga nakaraang araw? Ang mga mensahe tungkol sa pagkuha ng sangkap para sa sorpresa nila para sa akin. Akala nyo siguro matalino kayo sa paggamit ng mga code word. Pero sa isang sitwasyong tulad nito, malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng mga iyon. Hindi ko pa talaga nakikita ang mga text na iyon, pero isa yung hula, isang tama at mabisang hula. Ang reaksyon sa mukha ni James ang nagsabi sa akin ng lahat. Ang kanyang panga ay nanigas at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pagkagapi. Nawala na ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa ebidensyang ipinakita ko, ang ospital mismo ang tumawag sa pulisya. Ang kaso ay hindi na isang simpleng medical emergency. Ito ay opisyal ng isang criminal investigation. Hindi nagtagal, 2 unipormadong pulis ang dumating, kasama ang isang lalaking naka-plain clothes na nagpakilalang si Detective Mendoza. Miss Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Naintindihan ko na mayroon kayong mahalagang impormasyon tungkol sa insidenteng ito, tumango ako. Opo, Detective, mayroon po akong video at handa po akong sabihin ang lahat ng nalalaman ko. Habang isinasalaysay ko ang mga pangyayari kay Detective Mendoza at habang tinitingnan ni James ng mga pulis, alam kong tumawid na kami sa isang bagong yugto. Hindi na ito simpleng awayan sa opisina. Ito ay naging isang kasong kriminal. Ang mga bakas ng kanilang kasamaan na nagsimula sa isang tasa ng kape ay malinaw nang nakikita sa dugo ni Nina
at sa digital na ebidensya na nasa aking mga kamay. At hindi ako titigil hanggat hindi sila parehong nagbabayad para dito. Ang silid interogasyon sa presinto ng pulisya ay maliit at malamig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa aking harapan, nakaupo si Detective Mendoza. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila binabasa ang bawat kilos ko. Hindi na ako ang Christina na puno ng alinlangan. Dito, sa harap ng batas, ako ang daluyan ng katotohanan. Miss Reyes, simula niya, habang binubuksan ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesang metal. Maari mo bang ikwento sa akin ang lahat mula sa pinakasimula? At sinimulan kong magkwento. Inilarawan ko ang mga nagdaang buwan, ang mga biglaang pagkakasakit na palagi na lang tumatapat sa mahahalagang araw sa trabaho. Ang pagkahilo bago ang isang malaking presentasyon, ang matinding pananakit ng tiyan sa araw mismo ng isang client meeting. Dati isinisisi ko ito sa stress, sa pagod o sa mahinang resistensya. Ngayon, habang binabalikan ko ang lahat, ang mga hiwa-hiwalay na pangyayaring iyon ay bumubuo ng isang malinaw at nakakakilabot na larawan. Sila. Sila ang may gawa ng lahat. Meron ka bang anumang pruweba bukod sa video na yon? Tanong ni Detective Mendoza habang maingat na isinusulat ang aking mga sinasabi. Meron po, Detective, sagot ko. Ito na ang sandali. Ang bawat piraso ng ebidensya na inipon ko, na dati mga pira-pirasong hinala lamang, ay isa-isang lalabas ngayon. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga screenshot ng text messages nina James at Nina. Mga mensaheng nakuha ko mula sa naiwan niyang nakabukas na computer sa gitna ng pagkasindak kanina. Ang kanilang mga salita ay maingat na pinili, puno ng mga quote. Nakuha mo na ba yung espesyal na pampalasa mula sa kaibigan mo? Text ni Nina kay James, 1 linggo na ang nakalipas. Oo, siguradong mas magugustuhan ito ni Christina kaysa sa dati, sagot naman ni James. Sa unang basa, parang ordinaryong usapan lang. Ngunit ngayon, ang espesyal na pampalasa ay may bahid ng lason. Pagkatapos, inilabas ko ang isang maliit na itim na notebook mula sa aking bag, ang aking personal na journal. Detective, sinimulan ko pong isulat ang bawat araw na ako'y nagkakasakit. Narito po ang mga petsa, ang aking mga sintomas, at kung anong mahalagang kaganapan sa trabaho ang hindi ko napuntahan dahil dito. Binuklat ni Detective Mendoza ang journal. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat pahina. Nakita niya ang pattern. Agosto 15, matinding pagsusuka, hindi nakadalo sa project pitch. Setyembre 2, biglaang pagkahilo, hindi natapos ang quarterly report. Oktubre 19, lagnat at pananakit ng katawan, hindi nakasama sa team building. Ang listahan ay mahaba. Ang bawat isa ay isang maliit na tagumpay para sa kanila. Isang maliit na hakbang sa kanilang masamang plano. Ngunit mayroon pa akong isang huling alas. Ang pinakamabigat sa lahat, huminga ako ng malalim. Detective, sa loob ng nakalipas na 2 buwan, dahil sa lumalakas kong hinala, bumili po ako ng isang maliit na voice recorder. Isang lumang telepono na may recording app. Palagi ko po itong iniiwan sa ilalim ng aking mesa, naka-on. Nakakakuha ito ng mga usapan sa paligid ng aming mga cubicle. Ang mukha ni Detective Mendoza ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. At may nakuha ka ba? Tumango ako. Ipinasa ko sa kanya ang lumang telepono. Itinuro ko ang isang audio file na may petsang 2 linggo na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang boses ni Nina, pabulong. Sigurado ka bang sapat na yan? Paano kung magkasakit lang siya ng bahagya? Kailangan nating masigurado na hindi siya makakarating sa presentasyon para sa San Miguel account. Sumunod ang boses ni James, mas malamig at mas kalkulado. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, gagamit tayo ng mas matapang na timpla. Doblehin natin ang dosis. Kailangan nating tanggalin siya sa landas natin bago ang board meeting. Ito na ang huling pagkakataon. Ang katahimikan na sumunod sa recording ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay.
Doon, sa maliwanag at hindi maikakailang audio, naroon ang kanilang buong plano, ang pag-amin sa mga naunang pagtatangka, ang intensyon na gumamit ng mas matapang na timpla. Itinigil ni Detective Mendoza ang recording. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong. Puno na ito ng katiyakan, ang video, ang mga text message, ang aking journal. At ngayon, ang kanilang mga boses na naglalatag ng kanilang balak. Ang bawat ebidensya ay parang isang patong ng lupa na unti-unting tumatabon sa kanilang dalawa. Ang silo ay nagsasara na. Miss Reyes, sabi ni Detective Mendoza habang tumatayo, mayroon na tayong sapat na basehan para kumuha ng search warrant para sa opisina at personal na gamit ni Mr. James Tan. Hayaan ninyong kami na ang bahala rito. Sa paglabas ko ng silid na iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Ang katotohanan ay may sariling boses. At sa araw na iyon, ang sigaw nito ay napakalakas. Kinabukasan, kasama ako ni Detective Mendoza at ng kanyang team pabalik sa opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar na dati kong pinagtrabahuhan ay isa ng crime scene. Mayroong yellow tape sa paligid ng cubicle nina James at Nina. Ang mga katrabaho namin ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Para sa kanila, si James ay isang huwarang empleyado at si Nina ay isang masayahing kasama. Hindi nila alam ang halimaw na nagkukubli sa likod ng mga ngiting iyon. Ang focus ng paghahanap ay ang personal na gamit ni James. Binuksan nila ang bawat drawer, sinuri ang bawat papel. Sa una, puro mga dokumento lang ng trabaho ang kanilang nakita. Ngunit sa pinakailalim na drawer ng kanyang mesa, may isang maliit na metal box na nakakandado. Kailangan natin itong mabuksan, sabi ni Mendoza sa isa sa kanyang mga kasama. Ginamitan nila ito ng bolt cutter. Ang tunog ng metal na pinuputol ay umaling-awngaw sa tahimik na opisina. Nang bumukas ang kahon, ang lahat kami ay natigilan. Sa loob maingat na nakaayos ang ilang maliliit na bote na may lamang likido. Ang bawat isa ay may sulat kamay na label. Solusyon A, mild, sakit ng tiyan. Solusyon B, moderate, pagkahilo, pagsusuka. Pampatulog mix, strong. Sa tabi ng mga bote, may isang maliit, itim na notebook. Katulad ng sa akin, ngunit ang nilalaman nito ay galing sa impyerno. Kinuha ni Detective Mendoza ang notebook gamit ang kamay na may guantes at sinimulang basahin ito ng malakas, sapat lang para marinig namin. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga salitang binabasa niya ay puno ng kalupitan. Agosto 15, dosis 5 ml ng solusyon, 8 sa kanyang kape sa umaga. Resulta, nagreklamo ng pananakit ng tiyan bandang 2 p.m. Umuwi ng maaga, epektibo, walang hinala. Setyembre 2, dosis 7 ml ng solusyon B. Resulta, halatang nahihilo sa gitna ng kanyang presentasyon. Kinailangang umupo, hindi natapos ang ulat, halos perpekto ang epekto. Oktubre 19, sinubukan ang kombinasyon ng solusyon A at B. Dosis 4 ml bawat isa. Resulta, nilagnat kinagabihan. Hindi nakapasok kinabukasan, tagumpay. Ang bawat pahina ay puno ng mga petsa, dosis at mga detalyadong obserbasyon. Ang aking mga araw ng pagkakasakit ay hindi pala mga simpleng insidente para sa kanila. Ang mga iyon ay datos, mga resulta. Para akong isang daga sa loob ng laboratorio at sila ang mga siyentipikong walang kaluluwa na nagmamasid sa bawat reaksyon ko. Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Ang lahat ng pagdududa sa sarili na naramdaman ko, ang pag-iisip na baka mahina lang talaga ako, na baka hindi ko kaya ang pressure sa trabaho, lahat ng iyon ay kasama sa kanilang plano. Hindi lang nila sinisira ang aking katawan, sinisira rin nila ang aking isipan, ang aking kumpiyansa. At pagkatapos, binasa ni Mendoza ang huling entry na may petsang ilang araw lang bago ang insidente. Disyembre 10, final trial, target, board meeting. Dosis 15 ml ng bagong timpla, knockout formula. Layunin, total incapacitation sa loob ng 1 oras. Dapat sigurado na ito.
Walang puwang para sa pagkakamali. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa aking pinakamasamang bangungot. Hindi ito isang simpleng galit o inggit na humantong sa isang padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang sistematiko, kalkulado, at walang awang eksperimento na isinagawa sa loob ng maraming buwan. Ang bawat sakit na naramdaman ko, bawat oportunidad na nawala sa akin, ay nakasulat sa maliit na itim na notebook na iyon. Ang kanilang kasamaan ay hindi lang basta ginawa. Ito ay itinala, pinag-aralan, at pinipino. Habang tinitingnan ko ang mga bote at ang notebook sa loob ng kahon, isang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Makahayop, ang kanilang ginawa ay hindi gawa ng tao. Ito ay isang makahayop na eksperimento at ako ang kanilang naging laruan. Ilang araw ang lumipas. Si Nina ay nagpapagaling pa rin sa ospital, ngunit stable na ang kanyang kondisyon. Si James naman ay nasa kustodiya na ng pulisya, sumasailalim sa interogasyon. Ako naman ay nasa isang maliit na opisina sa presinto, kaharap muli si Detective Mendoza. Mayroon siyang hawak na opisyal na report. Miss Reyes, dumating na ang resulta mula sa toxicology lab, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. At kailangan mong malaman ito. May kaba sa aking dibdib habang hinihintay ko ang kanyang sasabihin. Akala ko, alam ko na ang lahat, ngunit mali ako. Ayon sa ulat, pagpapatuloy niya, ang knockout formula na natagpuan namin sa opisina ni James na tumutugma sa lason na natagpuan sa dugo ni Miss Martinez ay isang kombinasyon ng industrial solvent at isang uri ng pesticide. Hindi ito basta pampasakit ng tiyan o pampahilo. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang susunod na mga salita. Sa dosis na inilagay nila sa tasa ng kape na tinatayang nasa 15 hanggang 20 milliliters, ang lason na iyon ay sapat na para magdulot ng matinding pinsala sa atay at bato. Kung hindi sana naagapan agad si Miss Martinez, iyon po ay isang dosis na nakamamatay. Ang mga salitang iyon ay tila sumabog sa aking pandinig. Dosis na nakamamatay. Lethal dose. Hindi lang nila ako gustong magkasakit. Hindi lang nila ako gustong mawala sa board meeting. Ang kanilang plano ay mas malalim at mas madilim. Gusto nila akong mawala. Para sa habang buhay. Ang panginginig ay nagsimulang bumalik sa aking mga kamay. Ang mukha ko ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng takot na pinilit kong itago ay biglang bumuhos. Muntik na akong mamatay. Kung ako ang uminom ng kapeng iyon, kung hindi ko ginawa ang mapanganib na pagpapalit na yon, ang kwentong ito ay magkakaroon ng ibang katapusan, isang trahedya. Bakit, detective? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Isang promosyon lang ba? Isang kliyente? Ganun na ba kababa ang halaga ng buhay ko para sa kanila? Tiningnan ako ni Detective Mendoza nang may simpatiya. Hindi lang ito tungkol sa promosyon, Mrs. Reyes. Sa paunang investigasyon namin sa pananalapi ng kumpanya, nalaman namin na ang San Miguel account na pinag-aagawan ninyo ay nagkakahalaga ng kontratang aabot sa 100 milyong piso at may kasama itong napakalaking komisyon para sa team leader. Sa pagkawala mo permanente man o hindi, ang lahat ng iyon ay mapupunta kay James. 100 milyong piso, iyon pala ang halaga ng aking buhay sa kanila. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis. May ibinulong siya kay Detective Mendoza, tumango ang detective. Dinala na namin dito si James. Haharapin niya ang mga bagong ebidensya, sabi ni Mendoza. Gusto mo bang manatili sa kabilang silid sa likod ng one-way mirror? Tumango ako. Kailangan kong makita ito. Kailangan kong makita siyang bumagsak. Mula sa madilim na silid, pinanood ko si James na pumasok sa interrogation room. Ang dating kumpiyansa at yabang niya ay wala na. Napalitan ito ng isang desperadong takot. Inilatag ni Mendoza sa mesa ang lahat. Ang notebook, ang mga litrato ng mga bote, at ang toxicology report. James, sabi ni Mendoza, hindi na ito simpleng pananakit. Ito ay attempted murder. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ni James sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Sinubukan niyang magsalita, magdahilan, ngunit wala nang salitang lumalabas.
Ang bigat ng katotohanan, ang katotohanan na siya ay isang mamatay tao, ay dumagan sa kanya. Kasunod nito, dinala rin nila si Nina na kalalabas lang ng ospital. Nang makita niya ang mga ebidensya at nang marinig niya na ang lason na halos pumatay sa kanya ay nakamamatay pala talaga, humagulgol siya nang walang tigil. Hindi ko alam. Ang sabi niya sa akin, pampasakit lang ng tiyan. Hindi ko alam na ganun kalakas, sigaw niya habang nakaturo kay James. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya at sa bigat ng krimen na kanilang ginawa, pareho silang bumagsak. Ang kanilang masamang alyansa ay nawasak ng kanilang sariling lason. Habang pinupusasan sila at inilalabas ng silid, wala akong naramdamang saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Isang kalungkutan para sa buhay na muntik nang mawala sa akin at para sa mga kaluluwang binalot ng kasakiman at inggit. Ang laro ay tapos na at sila ang natalo. Lumipas ang mga buwan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humina, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa aking puso. At sa wakas, dumating din ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay isang solemne at nakakakabang lugar. Ang lahat ay nakasuot ng pormal, ang hangin ay puno ng tensyon. Sa isang panik, naroon ang prosecution. Sa kabila sina James at Nina kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay pagod at walang buhay, malayong malayo sa mga taong dati kong nakasama sa opisina. Nang tawagin ang pangalan ko para tumistigo, naglakad ako papunta sa witness stand. Ang aking mga binti ay bahagyang nanginginig, ngunit ang aking kalooban ay buo. Isinalaysay ko ang lahat sa ilalim ng panunumpa. Bawat detalye, bawat sakit, bawat hinala. Habang nagsasalita ako, tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Gusto kong makita nila ang taong sinubukan nilang wasakin. Pagkatapos ko, isa-isang iprinisenta ng taga-usig ang mga ebidensya. Ang bawat isa ay parang isang malakas na suntok sa depensa. Una, ipinalabas sa isang malaking screen ang video na kuha ko. Ang buong korte ay narinig ang pag-amin ni Nina sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang sabi mo, sapat lang para hindi siya makapunta sa board meeting. Ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa loob ng silid. Sunod, ipinakita ang mga text message, ang mga naka-code na salita ay ipinaliwanag. Pagkatapos ang aking journal na nagpapakita ng paulit-ulit na pattern ng kanilang krimen. Ang sumunod na tumistigo ay ang toxicologist mula sa ospital at ang doktor na gumamot kay Nina. Ipinakita nila ang kanilang mga ulat na nagpapatunay na ang lason ay talagang nakamamatay. Ang kanilang mga teknikal na paliwanag ay nagbigay ng isang malamig at siyentipikong katotohanan sa kasamaan ni James. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang ilabas ni Detective Mendoza ang itim na notebook ni James. Binasa niya ng malakas ang ilan sa mga entry. Agosto 15, dosis, 5 ml epektibo. Disyembre 10, final trial, knockout formula. Isang katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang notebook na yon ay hindi lang isang talaan. Ito ay ang bintana papasok sa isang madilim at kalkuladong isipan. Sina James at Nina ay walang naisagot. Paano mo pa ipagtatanggol ang sarili mo laban sa sarili mong mga salita, sa sarili mong sulat kamay? Ang mga salitang iyon ay tila sumabog sa aking pandinig. Dosis na nakamamatay. Lethal dose. Hindi lang nila ako gustong magkasakit. Hindi lang nila ako gustong mawala sa board meeting. Ang kanilang plano ay mas malalim at mas madilim. Gusto nila akong mawala. Para sa habang buhay. Ang panginginig ay nagsimulang bumalik sa aking mga kamay. Ang mukha ko ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng takot na pinilit kong itago ay biglang bumuhos. Muntik na akong mamatay. Kung ako ang uminom ng kapeng iyon, kung hindi ko ginawa ang mapanganib na pagpapalit na yon, ang kwentong ito ay magkakaroon ng ibang katapusan, isang trahedya. Bakit, detective? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Isang promosyon lang ba? Isang kliyente? Ganun na ba kababa ang halaga ng buhay ko para sa kanila?
Tiningnan ako ni Detective Mendoza nang may simpatiya. Hindi lang ito tungkol sa promosyon, Mrs. Reyes. Sa paunang investigasyon namin sa pananalapi ng kumpanya, nalaman namin na ang San Miguel account na pinag-aagawan ninyo ay nagkakahalaga ng kontratang aabot sa 100 milyong piso at may kasama itong napakalaking komisyon para sa team leader. Sa pagkawala mo permanente man o hindi, ang lahat ng iyon ay mapupunta kay James. 100 milyong piso, iyon pala ang halaga ng aking buhay sa kanila. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis. May ibinulong siya kay Detective Mendoza, tumango ang detective. Dinala na namin dito si James. Haharapin niya ang mga bagong ebidensya, sabi ni Mendoza. Gusto mo bang manatili sa kabilang silid sa likod ng one-way mirror? Tumango ako. Kailangan kong makita ito. Kailangan kong makita siyang bumagsak. Mula sa madilim na silid, pinanood ko si James na pumasok sa interrogation room. Ang dating kumpiyansa at yabang niya ay wala na. Napalitan ito ng isang desperadong takot. Inilatag ni Mendoza sa mesa ang lahat. Ang notebook, ang mga litrato ng mga bote, at ang toxicology report. James, sabi ni Mendoza, hindi na ito simpleng pananakit. Ito ay attempted murder. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ni James sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Sinubukan niyang magsalita, magdahilan, ngunit wala nang salitang lumalabas. Ang bigat ng katotohanan, ang katotohanan na siya ay isang mamatay tao, ay dumagan sa kanya. Kasunod nito, dinala rin nila si Nina, nakalalabas lang ng ospital. Nang makita niya ang mga ebidensya, at nang marinig niya na ang lason na halos pumatay sa kanya ay nakamamatay pala talaga, humagulgol siya nang walang tigil. Hindi ko alam. Ang sabi niya sa akin, pampasakit lang ng tiyan. Hindi ko alam na ganun kalakas, sigaw niya habang nakaturo kay James. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya at sa bigat ng krimen na kanilang ginawa, pareho silang bumagsak. Ang kanilang masamang alyansa ay nawasak ng kanilang sariling lason. Habang pinupusasan sila at inilalabas ng silid, wala akong naramdamang saya. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Isang kalungkutan para sa buhay na muntik nang mawala sa akin at para sa mga kaluluwang binalot ng kasakiman at inggit. Ang laro ay tapos na at sila ang natalo. Lumipas ang mga buwan. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humina, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa aking puso. At sa wakas, dumating din ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay isang solemne at nakakakabang lugar. Ang lahat ay nakasuot ng pormal, ang hangin ay puno ng tensyon. Sa isang panik, naroon ang prosecution. Sa kabila sina James at Nina kasama ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga mukha ay pagod at walang buhay, malayong malayo sa mga taong dati kong nakasama sa opisina. Nang tawagin ang pangalan ko para tumistigo, naglakad ako papunta sa witness stand. Ang aking mga binti ay bahagyang nanginginig, ngunit ang aking kalooban ay buo. Isinalaysay ko ang lahat sa ilalim ng panunumpa. Bawat detalye, bawat sakit, bawat hinala. Habang nagsasalita ako, tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Gusto kong makita nila ang taong sinubukan nilang wasakin. Pagkatapos ko, isa-isang iprinisenta ng taga-usig ang mga ebidensya. Ang bawat isa ay parang isang malakas na suntok sa depensa. Una, ipinalabas sa isang malaking screen ang video na kuha ko. Ang buong korte ay narinig ang pag-amin ni Nina sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang sabi mo, sapat lang para hindi siya makapunta sa board meeting. Ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa loob ng silid. Sunod, ipinakita ang mga text message, ang mga naka-code na salita ay ipinaliwanag. Pagkatapos ang aking journal na nagpapakita ng paulit-ulit na pattern ng kanilang krimen. Ang sumunod na tumistigo ay ang toxicologist mula sa ospital at ang doktor na gumamot kay Nina. Ipinakita nila ang kanilang mga ulat na nagpapatunay na ang lason ay talagang nakamamatay. Ang kanilang mga teknikal na paliwanag ay nagbigay ng isang malamig
at siyentipikong katotohanan sa kasamaan ni na James. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang ilabas ni Detective Mendoza ang itim na notebook ni James. Binasa niya ng malakas ang ilan sa mga entry. Agosto 15, dosis, 5 ml epektibo. Disyembre 10, final trial, knockout formula. Isang katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang notebook na yon ay hindi lang isang talaan. Ito ay ang bintana papasok sa isang madilim at kalkuladong isipan. Sina James at Nina ay walang naisagot. Paano mo pa ipagtatanggol ang sarili mo laban sa sarili mong mga salita, sa sarili mong sulat kamay? At dumating ang araw ng hatol. Ang mga hurado ay bumalik pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Tumayo ang lahat nang pumasok ang hukom. Sa kasong ito ng People of the Philippines versus James Tan and Nina Martinez, nagsimula ang clerk of court sa salang attempted murder at conspiracy to commit murder. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa lahat ng bilang, kami, ang hurado, ay nasumpungan ng mga akusado na guilty. Isang kolektibong hininga ang narinig sa buong silid. Napapikit ako. Tapos na. Ang hukom ang nagbigay ng pinal na sentensya dahil sa bigat ng ebidensya, sa kalupitan ng kanilang mga ginawa, at sa kawalan ng pagsisisi, iginawad niya ang pinakamataas na parusa, reklusyon perpetua, habambuhay na pagkabilanggo. Habang inilalabas sina James at Nina ng courtroom, ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang kanilang ambisyon ay nagdala sa kanila hindi sa tuktok ng tagumpay, kundi sa isang seldang habambuhay nilang pagsisisihan. Paglabas ko ng Hall of Justice, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang pakiramdam ay hindi ng pagdiriwang, kundi ng isang tahimik na kapayapaan. Ang hustisya ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Ito ay tungkol sa pagsasara ng isang madilim na kabanata at pag-asa na ang liwanag ay palaging mananaik laban sa dilim. Ang paglilitis ay tapos na. Ang kanilang kwento sa aking buhay ay tapos na. Ngayon, sa wakas, maaari ko nang simulan ang pagsusulat ng bago, isang kwentong ako na ulit ang may hawak ng panulat. Isang taon, isang buong taon na pala ang lumipas. Ang liwanag ng spotlight ay nakakasilaw pero hindi ako napipikit. Mula sa entabladong ito, kitang-kita ko ang daan-daang mukha na nakatingin sa akin. Mga mukha ng paghanga, respeto at inspirasyon. Ang palakpakan nila ay parang isang malakas na alon na yumayakap sa buong ballroom ng isang magarang hotel sa Makati. Dati, ang ganitong atensyon ay magpapanginig sa aking mga tuhod. Pero ngayon iba na. Maraming salamat po, sabi ko sa mikropono. Ang aking boses ay kalmado at puno ng pasasalamat. Isang malaking karangalan ang tanggapin ang parangal na ito bilang Marketing Director of the Year. Habang nagsasalita ako, bumabalik sa aking isipan ang lahat. Ang bawat pagsubok, bawat sakit, bawat takot, para bang isang pelikula na mabilis na nag-play sa aking isipan. Ang pantry, ang tasa ng kape, ang ospital, ang korte. Ang mga aninong iyon ay naroon pa rin, pero hindi na sila madilim. Sila na ngayon ang nagbibigay liwanag sa kung sino ako ngayon. Sa gitna ng aking talumpati, sandali kong naalala sila, sina James at Nina. Nasaan na kaya sila ngayon? Siguro nasa isang malamig na selda, binibilang ang mga araw na hindi na nila mababawi. Dati, nung mga unang buwan, inamin ko sa sarili ko na may isang bahagi sa akin na gustong makita silang magdusa. Gusto kong maramdaman nila ang sakit, ang takot, ang pagkasira na sinubukan nilang iparamdam sa akin. Akala ko, iyon ang hustisya. Akala ko, iyon ang paghihiganti. Pero habang tumatagal, nagbago ang lahat. Napagtanto ko ang isang bagay na mas malalim. Lahat tayo, pagpapatuloy ko sa aking talumpati, ay haharap sa mga pagsubok na susukat sa ating katatagan. May mga pagkakataon na may mga taong susubok na hilahin tayo pababa. Natatapak sa ating pagkatao para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Alam kong ang mga salita ko ay tumatagos sa puso ng marami. Ngunit natutunan ko, sabi ko,
Ang aking boses ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang galit, hindi ito ang pagkamuhi, at lalong hindi ito ang pagtingin sa kanilang pagbagsak. Huminga ako ng malalim at ngumiti, isang tunay na ngiti. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang iyong sariling tagumpay. Ito ay ang pagbangon mula sa abo na kanilang sinubukang iwan sa iyo. Ito ay ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda at isang karera na napakatatag na ang kanilang mga ginawa ay magiging isang maliit na tuldok na lamang sa iyong napakalaking kwento. Ang palakpakan ay bumalik, mas malakas pa kaysa kanina. Hindi na ako ang babaeng biktima na palaging nilalamon ng takot at pagdududa. Ang mga lason nila ay hindi na tumatalab. Ang kanilang mga kasinungalingan ay wala ng kapangyarihan. Binago nila ang buhay ko, oo. Ngunit hindi sa paraang kanilang inasahan. Ginawa nila akong mas matapang, mas matalino. At higit sa lahat, mas nagpapasalamat sa bawat hininga, sa bawat pagkakataon, sa bawat bagong umaga. Habang bumababa ako sa entablado, hawak ang aking tropeyo, naramdaman ko ang isang kapanatagan na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ang tagumpay na ito ang aking huling salita. Ito ang katapusan ng kanilang kwento at ang simula ng sa aking